Curry tutol na sa small ball lineup dahil sa naging athletic na ngayon ang mga bagong henerasyon. Warriors may nakita ng ipapalit kay Kerr isang pamilyar na mukha. Hinarap ng Golden State Warriors ang tiyak na pagtatapos ng kanilang season noong Sabado ng araw, April 17, 2026 matapos matalo sa play-in tournament laban sa Phoenix Suns. Ipinahiwatig ng two-time MVP na si Stephen Curry na kailangang talikuran ng prangkisa ang kanilang nakasanayang championship or bust na mentalidad upang makapagtuon sa muling pagbubuo ng isang kompetitibong pundasyon. Ang season ng Golden State ay naapektuhan ng 2 buwang pagkawala ni Curry at malalaking injury sa mga manlalaro kabilang sina Jimmy Butler at Moses Moody. Ipinakita ng pagkatalo sa Phoenix ang agwat sa pagitan ng tumatandang dinastiya at ng mga paparating na mas atletikong lakas ng liga. Tinalakay ni Curry ang pangangailangan ng koponan na mag-adjust sa modernong takbo ng NBA sa kanyang post-game exit interview. Iminungkahi niya na ang pagtanggap sa kanilang kasalukuyang estado bilang isang humihinang dinastiya ay maaaring maging hakbang tungo sa pagbuti. Sa tingin ko, maaari naming baguhin ang naratibo habang alam sa likod ng aming isip na ang kampyonato ang pinakahuling layunin, paliwanag ni Curry. Pero kailangan naming bumalik sa mga fundamental kung ano ang bumubuo ng isang mahusay na koponan sa basketball, isang koponang kompetitibo gabi-gabi. Binigyang diin ng veteranong point guard na dapat unahin ng koponan ang pag-unlad sa mga batayang aspeto kaysa sa patuloy na pagbanggit sa titulo. Binanggit niya ang pagbilis at pagtaas ng athleticism sa buong liga bilang pangunahing hamon para sa kanilang veteranong roster. Maaari ba naming pag-isipan muli kung paano namin ginagawa ang mga bagay batay sa pundasyong na itatag namin? Sabi ni Curry. Hindi namin kailangang paulit-ulit na sabihin ang championship araw-araw kahit na naranasan na namin iyon. Maaari ba naming buuin muli ang pundasyon base sa kung ano ang kailangan ng koponang ito sa paraan ng laro ngayon, kung gaano ito kabilis, kung gaano ito kabata at kaatletiko? Bukod sa pagbabago sa kultura, tinalakay rin ni Curry ang kanyang pisikal na paggaling mula sa injury sa kanang tuhod na naging dahilan para makaligtaan niya ang 27 games sa regular season. Nagbiro pa siya tungkol sa kanyang rehab plan na may kinalaman sa kanyang kilalang hilig sa golf. Karamihan ay pahinga lang. May ilang bagay akong magagawa para ihanda ang sarili ko para sa susunod na taon at tututukan ko iyon, sabi ni Curry sa mga reporter. Sabi nila, malaking tulong daw ang golf sa tuhod ko. Narinig ko iyon bilang bahagi ng research ko. Nakakatuwa talaga. Sana magawa namin iyon at pagkatapos ay babalik kami sa susunod na taon. Nagpahayag si Curry ng optimismo na ang injury ay hindi magdudulot ng pangmatagalang problema. Nanatili siyang committed na maglaro pa ng ilang taon at bukas sa contract extension kasama ang organisasyon. Sa kabuuang pananaw, sa tingin ko wala namang seryosong pangmatagalang epekto, kailangan lang bantayan kung paano ito lumitaw ngayong taon. Lalo na kung paano ako naghanda bago at pagkatapos ng injury, pahayag niya. Ang mga ginagawa ko ngayon, ipagpapatuloy ko pagdating sa rehab at maintenance. Medyo pabago-bago lang, umaasa na ang pahinga ay makakatulong para maging maayos ako pagdating ng training camp at makontrol ito sa simula ng taon para makita kung nasaan ako. Iyon ang plano, pero hindi ko iniisip na magkakaroon ng tunay na pangmatagalang sintomas. Pinuri naman ni head coach na si Steve Kerr ang patuloy na husay ni Curry sa kabila ng paghihirap ng koponan. Ayon kay Kerr, sanay nanguna si Curry sa liga sa 3-pointers kada laro kung nakamit niya ang required na bilang ng laro. Nasa kanya pa rin iyon, sabi ni Kerr. Kung napanood mo noong isang gabi, kaya pa rin niyang gawin. Gayunpaman, kinilala ni Kerr ang pisikal na epekto ng NBA sa isang tumatandang roster. Nakatakdang mag-39 si Curry sa susunod na season na magdadala ng bagong hamon sa kanyang tibay at consistency. Mas nagiging mahirap talaga habang tumatanda, dagdag ni Kerr. Iba ang estilo ng laro niya kumpara sa ibang veteranong manlalaro sa liga. Mas magiging mahirap para sa kanya na manatiling malusog at makapaglaro sa bawat laro. Mag-39 na siya sa susunod na taon. Ganito talaga ang takbo nito. Papasok ang Warriors sa isang hindi tiyak na off-season na may ilang mahahalagang desisyon tungkol sa roster. Si Draymond Green at Al Horford ay may player options, habang si Kristaps Porzingis ay nakatakdang maging free agent. Bagamat maaring ayaw nila, kailangang pag-isipan ng Golden State Warriors ang buhay pagkatapos ni Steve Kerr. Ang pinakamatagumpay na coach sa kasaysayan ng prangkisa
ay natapos na ang kanyang kontrata at kasalukuyang nahaharap sa hindi tiyak na kinabukasan kasama ang koponan. Bagamat maaaring piliin ng dalawang panig na ipagpatuloy ang kanilang samahan, may posibilidad din na maghiwalay sila ng landas. Sa ganitong sitwasyon, kakailanganin ng Warriors na humanap ng kapalit ni Kerr. Si Luke Walton ay tinukoy bilang posibleng kapalit ni Steve Kerr sa Golden State Warriors. Kamakailan, pinangalanan ng Sports Illustrated na si Joey Ackley si Walton bilang isang potensyal na kapalit ni Kerr. Matatandaan ng mga fans ng Warriors si Walton dahil nagsilbi siyang assistant coach ni Kerr mula 2014 hanggang 2016. Pagkatapos nito, naging head coach siya ng Los Angeles Lakers at Sacramento Kings. Sa kasalukuyan, siya ang lead assistant ng Detroit Pistons sa ilalim ni head coach J.B. Bickerstaff. Si Walton ay isa sa mga pinaka-in-demand na coach matapos magsilbing interim coach ng Golden State sa 43 games ng 2015-16 season. Pinangunahan niya ang Warriors sa 39-4 record sa panahong iyon. Sina Draymond Green at Stephen Curry ay nagkaroon ng pinakamahusay na season ng kanilang karera noong taong iyon, isinulat ni Ackley. Ang 46 anyos ay maaaring muling maging in demand. Mayroon siyang bihirang kombinasyon ng respeto mula sa kanyang mga kasamahan matapos maglaro ng 10 years sa NBA, karanasan bilang head coach at kamakailang tagumpay bilang assistant coach sa mga koponang umaangat. Pinangunahan ni Kerr ang Warriors sa 4 na kampyonato ng NBA at kinilala bilang isa sa pang-15 sa pinakamahusay na coach sa kasaysayan ng liga. Dahil sa lahat ng kanyang nagawa, tila malaki ang posibilidad na nais siyang ibalik ng Warriors, lalo na habang nasa roster pa si Stephen Curry, ngunit hindi pa rin tiyak ang lahat. Hindi sigurado si Steve Kerr sa kanyang kinabukasan sa Warriors. Nagpahayag si Kerr tungkol sa kanyang hinaharap matapos ma-eliminate ang Warriors sa playoff contention ng Phoenix Suns sa NBA Play-in Tournament at ipinakita niya ang kombinasyon ng kawalang katiyakan at pasasalamat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, sabi ni Kerr. Mahal ko pa rin ang pagko-coach pero naiintindihan ko. Lahat ng trabahong ito ay may hangganan. May takbo ang bawat yugto at kapag natapos iyon, minsan ay panahon na para sa bagong dugo at bagong ideya. Kung tapos na ang panahon ko, puro pasasalamat lang ang mararamdaman ko para sa napakagandang oportunidad na ma-coach ang prangkisang ito sa harap ng aming mga fans at ma-coach sina Steph Curry, Draymond Green at ang buong grupo, dagdag niya. Maaaring magpatuloy pa ito, maaaring hindi ko pa alam sa ngayon, pero kailangan muna naming lahat na magpahinga sandali at pagkatapos ay muling mag-usap. Sinabi ni Kerr na balak niyang magpahinga ng 1 o 2 linggo mula sa koponan bago makipagpulong sa front office at ownership upang gumawa ng kolektibong desisyon tungkol sa hinaharap. Samantala, naghihintay ng may matinding pananabik ang mga fans ng Warriors. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan?